Happy Lord's Day mga kapatid. Purihin po natin muli ang ating Panginoon sa hapong pong ito sa pamamaraan ng ating pagsamba sa Kanya. At naway napagbigay po tayo ng kaluguran sa ating Diyos sa oras po ito. At naway dalhin po tayo sa paglakad ng merong kabanalan sa ating mga buhay at patuloy na umasa po tayo dahil ito po ang kadahilanan kung bakit lagi po tayong inaanyayahan na lumapit upang magtiwala po sa Kanya. At ayan din yung pamamaraan po ng Diyos. Kung hindi po natin isasagawa po ito at sa sarili ng lakas, malamang hindi tayo makakausad. At salamat sapagkat ang simbahan pong ito, bagamat nakaisang taon na sa reforma, ay katiting pa lang. We have marami pa tayong dapat matutunan. At salamat sa mga kapatid na nagdala. Sa kanila tayo natututo. No? Bagamat ay ang iyong pastor ay of course sa tagal ng panahon ay nababad sa ibang tawag nito, sitwasyon. Hindi katulad ninyo na from the time ay unti lang yung mga nai-imbak sa inyo and going to reforming. Kaya madali na lang ma-reform. Right? Kaya salamat sapagkat hindi nasayang yung layunin ng Diyos sa simbahang pong ito. Bagamat ay nahati kung saan napunta yung mga ibang kapatiran po natin, but still, no? Na tayo po ay, ang desire po natin, nasa atin na yung, alam natin, mabigat na katotohanan. So, ito na rin yung pagkakataon na lalo pa nating ikalat at ibahagi. Total, nasa atin yung alam natin na katotohanan, so responsibilidad po natin na dalhin sa kanila. Kaya ang ating magiging pag-aaral ngayon ay lumago sa kaalaman at kalooban ng Diyos. Dahil yun yung kung wala po yun ay hindi tayo makakausad. Kaya po rin po ang Diyos sa kanyang naging ginawa sa simbahan. Okay, so buksan po natin muli ang ating Biblia sa aklat ng Colossians chapter 1 verse 10 hanggang verse 12. Ito po yung ating magiging text na ating pagbubulay-bulayan. Chapter 1 verse 10 hanggang verse 1 hanggang verse 10 hanggang verse 12. Muli ay babasahin ko po sa inyo. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang iyong pagkakilala sa Diyos. Dinadalangin din namin na patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtetiyaga ng lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Manalangin po tayo sa tulong ng Banal na Espiritu. Ayungin po natin. Ama namin Diyos, minsan pa kami po ay lumalapit po sa inyo at umaasa po sa tulong ng Banal na Espiritu na pagpalain po ang aming pandinig na maintindihan namin higit sa lahat ang mensahe na inyong dadalhin sa aming harapan. At higit sa lahat, O Diyos, ay may apply din po namin po ito. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, sapagkat hindi ito basta-basta lang na makikinig kami, kundi ito ang layunin mo na lumago at tumatag po kami na naayon po sa mensahe ng iyong salita. Kaya maraming salamat sa pagpuno po ninyo sa amin, O Diyos, ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, sa ating paglakad kay Kristo, of course, tayo ay lumalakad, no? Patungo. Doon po tayo dinadala. Kaya sa ating paglakad, na means tinatawag po tayo, no? Bilang mga Kristiyano
na naayon sa kanyang kaluwalhatian maging sa kanyang kalooban. Yun yung kadahilanan. No? Kaya tayo nandito. Hindi tayo nandito para lang magkaroon po tayo ng more knowledge regarding to Him. Pero yun yung tinutumbok ng ating pag-aaralan na dalhin po tayo po doon na maluwalhati ang Diyos, masunod po natin ang kanyang kalooban. Subalit, dahil sa ating paglalakbay, ay hindi natin ito magagamit o magagawa o may sagawa sa ating sariling lakas. There's no one na makakasunod po nito. Kundi ito ay isang buhay na ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din ang nagpapalakas sa atin. Bakit? Kasi ito ay nakaugat sa kanyang salita. Okay? Of course, merong tatak ng pasasalamat sa kanyang biyaya. Of course, maraming dakilang biyaya na natamo mo kay Jesucristo. Marami po yun. No? Marami po tayong natamo na biyaya kay Kristo. Hindi lang kaligtasan, mga kapatid. Bukod po doon. Pero marami pa yun. No? Kaya bilang mananampalataya, ay dapat ang hangarin ng bawat isa ay makasunod o lumago sa kanyang ninanais o kalooban sa buhay po natin. Kaya kung doon po tayo nakatuon, ibig lang sabihin, seryoso po tayo because alam natin na kapag sarili po natin maaring maligaw or something na mapalayo po tayo. Kaya nga tayo pinag-iingat. No? Huwag nating sabihin na tayo ay doktrinado na, malalim na tayo, pero there comes a time na natin po yun, tatalikuran po natin po yun. And it happens. Di ba? Marami po tayong nabalitaan na ganyan, mga matatandang mga Kristiyano, pero bakit hindi nila na-maintain po yun? Because sila ay lumayo, sumalag sa kalooban at sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. That's why ito yung hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na kapag ikaw ay baguhan pa sa larangan ng pagiging mananampalataya. Dahil ang punto po nito, ang patutunguhan po nito ay ito yung nararapat para sa ating Panginoon. Kaya nga ang kanyang layunin ay pinapalakas niya sa kanyang kalakasan ang bawat Kristiyano. Kaya sometimes ang Kristiyano talaga kapag nakita nila yun, talagang umaapaw ang pasasalamat. No? Makikita mo yung kanilang pasasalamat, umaapaw dahil nakita mo nila sa kanilang pagliligtas sa kanilang ng Panginoon at yung mga karagdagang biyaya ay natatango po nila, kaya hindi mo masukat, no? Yung pagpapasalamat ng isang Kristiyano. Kaya yun ang dapat ang taglay-taglay ng isang naligtas. Okay? Ang isang naligtas. Okay? Kaya ito yung ibinibigay at sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na ang uri ng isang pamumuhay bilang isang Kristiyano, na kung saan isang buhay na nagbubunga, hindi yung napipitas, napipitasan, kundi dapat nagbubunga po ito. Yun ang ibig sabihin, nandoon lagi. No? Bago mabulok yun, of course, nakuha na po yun. So it means napakinabangan ng iba sa'yo. Okay? Hindi yung napitas na walang nakinabang na tao o somewhere na
mga kapatid po natin. Kaya dito nakatuon. Imagine, ang Diyos ang nagbibigay palakasan at kapangyarihan para makatugon po tayo. At higit sa lahat, of course, andiyan yung taus-pusong pasasalamat. Now, tignan po natin kung paano natin maaring linangin. No? Linangin ang mga katangiang ito sa buhay habang nagsisikap. Of course, lahat po tayo nagsisikap, no? Na lumago sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. At yan po yung ating goal. No? Di ba? Yung goal natin na lumago po tayo. Kasi yan po yung nais ng Diyos. Yan yung purpose ng Diyos sa bawat isa po sa atin na makita po natin at malaman po natin at maging mayaman po tayo sa kalooban po ng Diyos. Kaya dapat ang buhay po ng isang Kristiyano ay nararapat para sa Panginoon. Okay? Merong something na nakikita o naging bunga na pinamumuhay mo na nararapat sa ating Panginoon. Now, dito sa ating talata, sa verse 10, no, inihikayat po tayo ni Apostol Pablo. No? Ibig sabihin, yung mga mananampalataya sa Colosas, okay, na imagine, mamangha, okay, mamangha sa isang pamumuhay na nararapat sa Panginoon. Bakit namangha? Ibig sabihin, dinidesire nila. Ninanais nila. Ang isang karapat-dapat na pamumuhay sa Panginoon. Bakit? Kasi ito yung nakakalugod sa Kanya. Kaya tinawag na Kristiyano. Okay? Ito yung kabuuan ng talatang ito. Kaya ang tawag sa mga Kristiyano na mamuhay ayon sa kadakilaan ni Kristo at ayon sa kanyang kalooban. Okay? Para maintindihan natin po ito, ay suriin po natin ang dalawang pangunahing bahagi ng ganitong buhay. Una, of course, yung magbubunga sa bawat mabuting gawa. Kasi ito yung lagi. No? Lagi na sinisilip. Okay? Practice what you preach. Sabi nga lagi. Kailangan daw gawin natin yung ating pinapangaral. So, ibig sabihin, ang pamumuhay ng nararapat sa Panginoon ay hindi maaring paghiwalayin. Di pwedeng dapat paghiwalay yun na magkaroon ng bunga sa bawat mabuting gawa. Na ang ibig lang sabihin po nito sa practical na paraan, at ito ang dapat gawin na ang mananampalataya ay dapat magbunga ng nakikitang resulta. No? Mayroong resulta, kaya sinabi nga ni James sa chapter 2 verse 26, sapagkat ang katawan na hiwalay sa espiritu ay patay. Gayon din naman ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. No? Kaya binibigyan ng diin ang talatang ito na ang pananampalataya ay hindi lamang isang intellectual. No? Marami pong ganyan. Very intellectual in terms of faith. Kundi ito ay pagkilala o isang paniniwala na ito ay isang buhay, persang nagbabago, na nagdudulot ng pagbabago ng aksyon, gawa at akto ng isang Kristiyano. Kaya yung pananampalataya, ibig lang sabihin, kapag sinabi mong meron ka, merong bunga, may pagbabago sa buhay mo, di ba? Kaya nga tayo mananampalataya. Hindi lamang nananampalataya tayo na si Kristo ay tagapagligtas. So, what is the fruit? Of course, yung magandang gawa, yung nagdudulot ng pagbabago ng aksyon. Okay? Katulad ng sinabi ng James, na patay ang espiritu kapag walang ang pananampalataya na walang gawa at walang silbi po yun
So, ano makikita po natin po dito? Ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga gawa na naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng mabubuting gawa ay kalooban ng Diyos. Marami po ganyan. Pero ang sukatan, ito ba ay kalooban ng Diyos? Di ba? Ano yung mga dapat pong makita po natin? Of course, merong pagbabagong ganap sa buhay ng pananampalataya. That's why ang goal, ang hangarin, ang purpose ng Diyos ay dalhin po tayo po doon. Tumungo po tayo doon. That's why lahat ng means ay ibinigay ng Diyos at yun ang pamamaraan para tayo ay malinang patungo po doon. Kung yan ay ating hindi siseryosohin, never, no? Never na madala po tayo sa ganung pagkakataon. Di ba? Ngayon, kung babawasan mo naman, masyadong mabagal. Kaya nga, may mga mababagal na Kristiyano. Well, ano naman po natin, ang effect po nun ay talaga namang dahan-dahan para tunay. Pero ganun pa man, ipinapakita lamang sa ganung paraan, no? Yung mga means of yung mga kasangkapan ng biyaya ng Diyos. Yun yung inilatag ng Diyos para sa atin di ba? Para madala po tayo doon sa ninanais ng Diyos. Okay? Bagamat alam naman natin na hindi po ito ang kadahilanan ng pagliligtas yung mga gawa natin, kundi yung pananampalataya na merong dulot na mga gawa. Kaya kung walang patunay ang pananampalataya mo, bulag ka, di ba? Walang patunay. Kaya ayaw maniwala yung ibang tao, di ba? Ayaw nilang maniwala kasi walang patunay. Although ikaw ay alam mo, di ba? Ngayon, sometimes hinihingan po tayo ng patunay. Kaya mas mabuti na gawin natin at tanungin natin ano ba talagang magiging tunay na Kristiyano. Okay? Kasi hindi lang po yun, di ba, laging ang sinasabi, lagi nating narinig. Hindi lahat ay bagamat doktrinado, pero kapag wala sila nakita, kaya nga napupulaan po tayo. Okay? Dahil maraming mga ganyan. Kaya tanungin natin, ano ba talaga ang patunay, ang tunay na pagiging mananampalataya. Kaya nga, again, sa Efesios chapter 2, verse 10, ay pinapalakas dito yung katotohanan. Di ba? Di ba sabi nga ng Ephesians chapter 2, verse 10, sapagkat tayo ay kanyang nilikha kay Kristo, Jesus, upang gumawa ng mabubuting gawa na inaanda ng Diyos ng una upang lumakad tayo sa mga ito. Kaya nga pinapaalala ni Pablo sa atin na hindi lamang tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi rin ay nilikha upang gumawa ng mabubuting gawa. Bagamat alam naman po natin ang paggawa ng mabuti ay hindi ito ang paraan ng kaligtasan, kundi iyon ay patunay ng kaligtasan. Okay? Tayo ba ay naniniwala po doon na yun yung patunay na tayo ay ligtas? Of course. Bakit? Kasi inihanda ng Diyos po ito. Hinanda ng Diyos na gawain ito para sa kanyang mga tao na ito ay dapat isakatuparan. Di ba? Dahil ito yung likas na bunga ng buhay na binago ni Kristo. Okay? Ito yung likas. Kaya malinaw ang relasyon ng pananampalataya at ang mga gawa. Okay?
na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit, ang ating pananampalataya ay ipinapakita sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ating isinasagawa. Kasi pagsunod po ito sa panawagan ng Diyos. Pagsunod po ito, kaya hindi natin ginagawa ito, hindi natin sinusunod ang Diyos. Hindi ito optional, mga kapatid, na kung kailan mo lang gustong gawin. Right? Ito ay mahalagang bahagi ng pagkakilanlan ng isang mananampalataya. No? Gagawin mo lang yun para may pakita lang sa kanila na ikaw ay mananampalataya mo. Kundi ito ay it's your habit, no? Ito yung lifestyle mo rin. Okay, babanggitin ko na naman, lifestyle. Okay? So ito yung pagkakilanlan ng isang mananampalataya kay Kristo. Kapag wala po ito, ay questionable. Kasi ito yung nagsisilbing patutuo. Ito yung patunay na patutuo sa buong sanlibutan sa mga tao na ang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng Ebanghelyo ay gumana sa iyo. Naging epektibo sa iyo ang Ebanghelyo. Ganun ka pangyarihan ng Ebanghelyo. Mayroong aktwal na epekto sa Kristiyano. Di ba? Kung hindi po yun, ay maaring tatawagin kang buwan. Diba? Maaring delay yung response. Pero hindi. Something na meron silang makikita din sa iyo at maririnig sa iyo. Di ba? Ganun po ano ang tao. Kasi lalo mo sinisigaw, pinagsasabi mo na Kristiyano. Kaya ebidensya po yun ng Ebanghelyo na narinig mo. Nagpapakita ito ng pananampalataya. Okay? Hindi ito pasibo na ibig sabihin mangyari lang noon time, pero ito ay aktibo na nangyayari sa iyo. Kasi ito yung resulta na ginawa ng Diyos sa iyong pagbabagong buhay at pagpapabuti sa mundo sa paligid natin. Kasi ikaw din ang magiging dahilan, kasangkapan ka para mapabuti ang paligid, ang komunidad o nasaan ka man kinalalagyan. Okay? Kaya tingnan po natin kung ano ang naging itsura po nito. Okay? Ang pagbubunga ito sa buhay po natin araw-araw. Ano ang meron? Anong positibo na nakikita sa iyo? Bilang Kristiyano, nauuna yung gawa ng awa. Kaya nga tayo nakakapag-evangelize dahil naaawa po tayo sa mga mapapahamak. Kaya mabuting gawa po yun. At yung kabutihan na nagagawa po natin. Diba? Yung ginagawa po natin sa loob ng bahay, ng simbahan o sa loob ng sa labas ng simbahan, mga bagay na ginagawa po natin na makakatulong para sa kabutihan ng mga tao. Na ibig sabihin, inaalagaan po natin ang kanilang mga pangangailangan. Iyan po ay paglilingkod sa iba, bukod pa sa paglilingkod sa mga kapwa nating Kristiyano. At yan ay isa sa karakter ng Diyos. Na ibig lang sabihin, kasama ka at ipinapakita mo ang isang karakter ng Diyos sa tao. Di ba? Kaya nga yun yung naging resulta para makita po nila na ang isang taong ito ay talagang tunay na makadiyos. No? Hindi nakukuha sa pagluhod-luhod o pagpapahid ng uling sa mo, hindi doon nakukuha ang pagiging makadiyos, di ba? At maliwanag na sinasabi sa teksto po natin, no? Na ibig lang sabihin, yung karakter ng Diyos ay naipapakita
natin sa kanila. At yan yung itinuturo ng ating Panginoon Hesus doon sa Matthew chapter 5 verse 16 na ang ating mabubuting gawa ay magbibigay luwalhati sa Diyos. Di ba? At makikita po nila at sila ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos kapag nakita nila yung ating mga mabubuting gawa kasi nagbibigay ng luwalhati. Okay? At nagpapakita po ito sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang baguhin, kaya niyang mapagbago ang isang tao. Ngunit, ang pagbubunga ay hindi lamang ang tanging tanda ng isang nararapat na buhay. Pero patuloy po tayo. Si Pablo nagpatuloy. Okay? Si Pablo, sabi niya, ang buhay na ito ay may kinalaman din sa paglago sa kaalaman ng Diyos. Dito natigil. No? Yung pagbabago sa iyo, total, na-born again ka na, of course, aasahan nila na born again na rin yung yung mga masasamang gawa. Pero hindi doon natatapos. Kundi sinabi ni Pablo na kailangan din lumago sa kaalaman ng Diyos. Paano ba ang paglago sa kaalaman ng Diyos? Ito yung ikalawang aspeto na pamumuhay na nararapat sa Panginoon. Okay? Ito yung dalawang aspeto, tandaan po natin, na nalulugod ang Diyos. Na tayo ay lumago sa kaalaman ng Diyos. Kasi kapag hindi ka lumago dito, malamang hindi ka makakatawid. Okay? Kasi ang alam mo lang, payak na kaligtasan. Kaligtasan lang na ikaw ay hindi mapapahamak sa impyerno. Kaya kapag napalibutan ka na ng ganitong sitwasyon, gusto mo dumating ng Panginoon. Kasi ganito lang yung nakita mo, di ba? Pero meron pa palang ibang aspeto ng paglago sa kaalaman ng Diyos. No? Tandaan po natin, hindi ito academic, hindi ito academic. O kaya intellectual na kaalaman. Kundi ito ay isang ugnayan at pagbabagong anyo. Dahil sinabi kasi ng Awit chapter 119 verse 11, di ba? Yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa mga puso bilang isang paraan. Ibig sabihin, tinutumbok po dito yung salita ng Diyos na magkaroon po tayo ng spiritual na pagbabago. Kasi ito yung protection laban sa kasalanan. The more na ikaw ay nagbababad dito sa Biblia, right? The more naman na protektado ka. Basta seryoso ka. Basta ibig lang sabihin, once na nabasa mo, dinala mo sa puso mo at itinago mo sa puso mo. Sigurado po yun. Hindi lang yung binasa mo, tapos walang may tutulong sa iyo yun. Na ibig lang sabihin, sineryoso mo po ito at nilakaran mo, yan yung magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa kasalanan. Okay? Kung wala po ito, malamang hindi natin kakayanin. Kaya nga sabi ng text po ito ay ipunin ang aking puso, ang iyong mga salita. Iipunin, no? Ang dami po nating ilalagak dito. Iipunin dito sa ating puso, sa ating isip. Pag yan ay naipon mo sa iyo, anong sabi ng Psalmist? Hindi ako magkasala laban sa iyo. Wow, ito lang pala ang secret. Ano? Para hindi ka magagawa ng laban sa Diyos. Okay? Siguro, maaaring yung mga nagkakasala, maaaring siguro kulang ng inimbak. Baka na-imbak lang sa kanyang puso, yung John 3:16 lang. The rest wala na. Kaya, ganun na lang siguro. Kasi sinasabi po dito, kailangan ipunin ang salita ng Diyos. Hindi mo lang naman pipiliin, tapos pipick up ka na lang, tapos yun, lagi ang ilalagay mo. Paano kung pag-iwas ng kasalanan? Ay, hindi mo na ilagay. Di ba? Kasi yung kanyang sinasabi, para hindi ako magkasala sa iyo. Okay?
yung pag-iipon ng salita ng Diyos, ang kahulugan lamang po nito ay ini-internalize natin. No? Ini-internalize po natin po yun. Na ibig sabihin, ginagawa natin ito na sentro, na bahagi ng ating pag-iisip, ang salita ng Diyos, paggawa ng desisyon, at mga aksyon. Kapag kasama ang salita ng Diyos, okay? Iyan yung paraan. Okay? Iyan yung paraan. Hindi lamang po ito sa simpleng pagmemorya ng mga talata. Yeah. Sa ngayon, hindi ko na mamemorya yung salita, yung Biblia. Okay? Mahirap nang magmemorya pala pag ganito na ang edad mo. Okay? Imbis na sabagay, naiwan sa puso naman. Hindi na maaaring nawala sa isip, pero naiwan sa puso. Okay? Yun yung salita ng Diyos. Yun yung pinakamaganda sa lahat. No? Kaya hindi sa simpleng memorya ang mga talata, kundi ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa kasulatan na hubugin, linangin. Okay? Hubugin ang iyong pananaw sa buhay at ang mga pagpapahalaga nito ng puso. Yung mga termino na biblikal. Bakit? Kasi ito yung kumakatawan. Kasi ito yung pinakapuso ng ating pagkatao. Yung mga hangarin po natin, yung mga emosyon po natin, yung ating mga kalooban. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay nananahan dito, ibig lang sabihin yung salita ng Diyos ang siyang nangunguna sa iyong pag-iisip, sa iyong emosyon, sa iyong kalooban, at sa iyong hangarin, malaking epekto po niyan, mga kapatid. Dahil ito yung epekto ng bawat aspeto ng ating mga buhay. Yan, yung gumagabay sa ating mga buhay at patungo sa kabanalan. Hindi ka magiging banal kung wala ito. Di ba? Hindi tayo magiging banal. Di totoo po yun. Kaya yung salita ng Diyos ang siyang mag-uhubog, maglilinang, patungo, ang siyang gumagabay sa atin, patungo sa kabanalan. Kaya ang layunin ng pagtatago ng salita ng Diyos ay malinaw ang sinasabi upang hindi ikaw ay magkasala laban sa Kanya. Kaya ito yung madalas ang kadahilanan, ang kakulangan, ang pagkaunawa, at ang pagpapabaya sa katotohanan ng Diyos. Yun to ang dahilan. Kulang ang inimba. Pero kapag ang salita ng Diyos ay napuno, ng puso mo ay napuno ng salita ng Diyos, okay? Parang ano yan parang tubig yan na napuno sa isang timba, right? Na kung kailangan mo ng tubig, kukuha ka doon. Meron tayong, ibig sabihin, meron tayong pagkukunan. Right? Upang matukoy kung ano ang tama at mali. Kung wala pong iyon na nakaimbak, hindi natin madidetermine. Okay? Sinabi sa iyo na huwag kang makipagmatok sa hindi mananampalataya, nakipamatok ka pa rin. Ibig sabihin, hindi nakaimbak sa iyo yun. O maaaring ginastify mo yun. O kinatwiranan mo yun. Hindi ka nagpasabit. Kaya doon ang tungo mo. Di ba? Kasi sinasabi na ang salita ng Diyos ay siya yung ilaw. Di ba? Siya yung ilaw mo sa paglakad.
sa iyong paa at liwanag sa iyong paglakad. Di ba? Ganun po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Parang yung kandila na inipit mo dito sa hinlalaki mo. Kapag inipit mo yung kandila at yung lakad mo, susunod yung ilaw, susunod yung liwanag. Makikita mo yung butas, di ba? Sa panahon yun, wala pa kasing flashlight wala pang cellphone. Kaya kandila ang example. So, maliwanag na gano'n. Kaya gano'n din ang turing ng psalmist sa salita ng Diyos. Kasi dito ipinapakita kung paano mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Kaya kapag marami kang alam sa salita ng Diyos, okay, mas kukunti ang puwang para sa kasalanan. Kasi mas maraming alam. Pag sinabing puno ka sa salita ng Diyos, wala nang puwang. Dito, mayroon pa, binigyan pa ng puwang. Ibig sabihin, mas kukunti daw ang puwang para sa kasalanan. Okay? Kasalanan na kung saan siya ang maghahari sa iyong buhay. Tandaan po natin mga kapatid, ang mga kaalaman pong ito ay hindi lamang nagbibigay ng gabay sa ating mga aksyon, kundi ikaw ay binabago ang lahat ng iyong mga hangarin. Okay? Hangarin na tulungan po tayo na mahalin ang mga mahalagang bagay patungkol sa ating Diyos. Okay? So, malinaw. Okay? Na iyan ang resulta ng salita ng Diyos at dadalhin ka sa pagkamuhi. Kamumuhian mo. Kakamumuhian mo ang Diyos na kanyang kinamumuhian. Kinamumuhian. Ano bang kinamumuhian ng Diyos? Ang kasalanan. Okay? Yan yung dapat natin makita. Tandaan po natin, hindi lamang sa mga ganitong bagay, kundi tayo ay lalago din sa karunungan. Okay? Maglago po tayo sa karunungan at pagpapasya ay nagmumula sa masigasig na pag-aaral ng Biblia. Tandaan po natin, may proseso po sa pag-aaral ng Biblia. Diba? Minsan, nagmumuni-muni po tayo sa kasulatan. Okay? Sinasiyasat natin kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos natin siniyasat, ina-apply po natin sa ating mga buhay. At sinisikap po natin. At binibigyan po natin ng dedikasyon. Tandaan po natin, hindi lamang po ito isang positibong gawain, kundi ito ay isang aktibo na pakikisalamuha sa katotohanan ng Diyos. Ibig lang sabihin, kasama ka. Makikihabilio po tayo na tuklasin ang katotohanan ng Diyos. Okay? Na habang kasama ka o nagsusuri sa salita ng Diyos, kaya nga tayo nag-aaral. May Sunday school po tayo, may Bible study po tayo, may prayer midweek message tayo. Ano pa ang kulang? Okay? May personal devotion tayo. Kumbaga sa ay tinadkad na tayo para lang may pasok sa atin ang mga bagay kong kaya habang tayo po ay patungo, nauunawaan po natin ang kalooban ng Diyos. Okay? Makikita po natin ang kanyang pamamaraan. Nagiging mas bihasa tayo. Ito yung susi para mas mabisa o mahasa o bihasa sa pagdating ng pagsubok at tukso sa buhay. Hindi salita pa rin ng Diyos. Yan yung paraan para magiging bihasa po tayo sa anumang harapin po natin na pagsubok. Kaya yung pagtuloy na paglubog sa salita ng Diyos ay naghahanda. Ito ay paghahanda sa atin. Okay? Na makagawa tayo ng isang desisyon
na makadiyos. Of course, yun naman talaga eh. Okay? Na makadiyos na desisyon. At of course, bilang Kristiyano, makakapamuhay tayo na mayroong integridad. Ang sakit kaya kapag nabahiran ang pagiging Kristiyano po natin. Diba? Kaya nga tayo pinag-iingat lagi ng mga naunang mga Kristiyano. Okay? Mahirap madungisan. Malaki ang magiging epekto po nito. Okay? Now, nag-switch ulit si Pablo after na nalaman yung paraan ng pamumuhay na nararapat sa Panginoon, ay gumaling naman siya kung saan nagmumula ang kalakasan upang may pamuhay ang gantong klase ng uri ng buhay. Kasi ito yung purpose po ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Na kung saan ito yung buhay na pinalakas ng ating Panginoon. Kaya dito sa talata 11, ito yung teksto po natin, ay binigyan din ni Pablo. Kanyang ipinagpilitan. Okay? Na ang isang Kristiyano ay huwag aasa sa kanyang sariling dunong, sariling lakas, sariling kaalaman, kundi sa lakas ng Diyos. Kaya nga sabi po dito, pinalakas ayon sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Okay? Ang ibig lang sabihin, ang lakas na ito na binigay sa iyo ay nagmula sa ating Diyos, hindi mula sa iyo, hindi mula sa atin. Okay? Kaya nga dito si Pablo na kung saan sinabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Yung kalakasan mo ay dahil sa biyaya. Okay? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gumaganap sa ating kahinaan. Ay alam naman po natin, talagang mahina po tayo. Kasi sabi mong Kristiyano ka na. Talagang prone ka pa rin sa pagbagsak at pagkakasala. Kaya yung kalakasan mula sa Diyos, tandaan po natin, ito yung nagbibigay, nagdudulot sa atin para magiging mababang loob ang isang Kristiyano. Hindi siya mananangan sa kanyang kakayahan. Lalo pa siyang lalapit sa biyaya ng Diyos. Pagbibigay po ito. Na ibig lang sabihin, nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo naglalakbay. Na mag-isa sa ating pagsunod kay Kristo, kundi sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Yan ay sapat na. Upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay. Tandaan mo, doon ka sa kasalanan. Yung mga unbeliever talagang tested, judge na sila sa kasalanan. Pero ang target ng kaaway ikaw. Dahil, bakit? Sa'yo, bilang Kristiyano, kapag bumagsak ka, dami mo kayang maapektuhan. Lahat ng komunidad, lahat ng kabahay mo, maapektuhan nyo. Kaya ikaw ang target. Right? While yung unbeliever, alam na nila yun. Normal lang yan kasi tao lang naman. Pero hindi. Yung Kristiyano, pastor, o theologian, di ba? Laki ng impact po mo. Kaya, mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng mga ito ngayon sa kapangyarihan po. Now, meron pang isang bagay na dapat ipamuhay ng isang kaakibat po ito mga kapatid. Yung buhay na punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon because hindi lang naman ikaw ay niligtas. Di ba? Ito yung tinawag ni Pablo ang mga mananampalataya dito sa mga taga-Colosas na magpasalamat sa Diyos Ama. Okay? Bakit? Kasi nagbibigay ito sa inyo, sa atin, ng karapatan na makibahagi sa mga mana para sa mga banal na tinawag.
Imagine, kasama ka doon, kasama po tayo. Na makibahagi tayo. Karapatan mo na makibahagi sa mana sa mga banal, sa kaliwanagan, ayon sa ating teksto. Bakit? Kasi ang pasasalamat kong ito ay nagmumula sa isang pribilehiyo. Pribilehiyo mo, kapatid. Pribilehiyo ng kaligtasan. Okay? Dito nagmumula yung pribilehiyo. Kaya meron kang karapatan na makibahagi sa mana ayon sa ating teksto. Kaya pinaliwanag ni Pablo na yung ating daw pagpapasalamat ay nagpapakilala o pagkilala sa mga ginawa ng Diyos. Okay? Kaya pinaalala ulit sa atin ni Pablo sa mas malalim na katotohanan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo. Yan yung dapat po nating makita. Na yung sakripisyo ni Kristo, yung pinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili, inalis niya yung hadlang ng kasalanan na naghihiwalay sa atin mula sa kanyang kabanalan. Tandaan po natin, mga kapatid, yung pagkakasundong ito ay hindi lamang isang abstract na teolohika. Hindi ito ay concept ng isang personal at nagbabagong realidad. Kaya tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Okay? Imagine yung dapat mong pagsalamat na punong-puno. Sabi ni Pablo, dapat punong-puno ka pasasalamat. Na ibig lang sabihin ay umaapaw ang pasasalamat po natin. Kapag nalaman po natin ang mga ito. Diba? Imagine, bilang mananampalataya, ay hindi ka na strong hero o hindi ka na kaaway ng Diyos. Isa ka ng minamahal na anak. Imagine yung mga pribilehiyong po yun. Okay? Ibinilang ka na isa kanyang minamahal na anak. Pag Kristiyano, okay? Kapag mananampalataya ka niya, na ibig lang sabihin, pinili at tinubos ng kanyang biyaya. Kaya nga dito sa verse 5, kasi verse 5, yung pagbanggit po ni Pablo, na ibig lang sabihin, yung pag-ampon sa atin, yung pagkuha sa atin ay hindi ito nakasalalay o nakabatay sa anumang ginawa natin, kundi sa kalooban at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Okay? Bakit? Kasi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay naging posible yung pag-ibig sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, ang bagay pong ito ay hindi dapat maubos-ubos kasi ito yung paraan din na isinama ni Pablo na tayo ay dapat lumago, magkaroon tayo o lumabas yung gawa ng pagliligtas. Mga kapatid, ang aral kong ito ay nagbibigay ng kabuuan para lang makita po natin yung kabutihan na ginawa sa ating Panginoon. Right? Tandaan po natin. Yung sinasabi po dito na kasama tayo, no? Ay isa pong malalim na dapat makita ng mga Kristiyano. Imagine, hindi lang tayo pinatawad at pinagkusundo, kundi dinala po tayo sa isang kalalagayan, isang posisyon na walang hanggang pabor. Kaya ito dapat ang magpapaalala po sa atin na ang iyong pag-asa ay hindi nasa mga pansamantalang bagay na tangan-tangan po natin, o mga material na bagay.
Ito ay mga bagay na buhay. Okay? Kundi isang bagay na hindi natitinag, yung pangako ng Diyos. Okay? Na ibig lang sabihin na iniingatan para sa atin sa pamamagitan ng gawain ng pagtubos ni Jesus. Tingnan nyo, ang mga Kristiyano ay meron ng karapatan mamuhay ng may pag-asa. Di ba? May pag-asa ka. Hindi yung normal na tao na talagang nagtitiis. Di ba? Yung mga normal, nagtitiis lang sa pagsubok ng buhay. Hanggang dun lang eh. While ang mga Kristiyano, nagtitiis na merong pag-asa. Nabubuhay sila ng may pag-asa. Yun yung advantage po natin. Right? Na ibig lang sabihin, tayo ay tiyak. Nakakatiyak ka dahil sa kinakaharap na ipinangako sa atin ng isang tapat at mahabaging Diyos. Okay? Kaya ito yung napakadakilang mayaman na mana na iningatan para sa atin. Kaya dapat ang tugon ng dapat Kristiyano ay puno ng taus-pusong pasasalamat. Paano? Pagpapasalamat. Tandaan po natin, ang pagpasalamat kasi akala natin ordinary lang yun, no? Thank you dahil nangyari. Pero hindi. Tandaan po natin, ang pagpapasalamat ay isang natural na tugon. Di ba? Isang natural na tugon sa hindi pabor. Hindi nabigyan ng pabor. Ikaw nabigyan ng pabor eh. Okay? Kaya natural lamang na ikaw ay magpasalamat. Kaya yung pasasalamat, yun yung ibig sabihin po. Okay? Ay tugon po yun sa hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos. Yeah? Yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Yung kaligtasan po natin sa kanyang biyaya lamang. Kaya ang pasasalamat talagang nararapat lamang para sa kanya. So paano mapapalakas ang ating pasasalamat, mga kapatid? Paano? Yung pagsamba mo, yung pagpunta mo rito, nagpapasalamat ka sa Diyos. Right? Yung every Sunday, nandito ka. Diba? Kaya nga sabi ng awit 100 verse 4. Diba? Dito, doon pa nga lang sa pintuan eh. Sa pintuan pa lang. Dapat sumisigaw na ng pasasalamat. Okay? Nagbibigay ka sa papuri sa Diyos. No? Nagbibigay po tayo ng papuri. Di ba? Pintuan pa lamang po yun, mga kapatid. So, ibig sabihin, mula sa bahay mo, dala-dala mo ang pasasalamat mo. Pagdating sa pintuan, sumabog ang iyong pasasalamat. Di ba? Ano pa? Saan pa natin dadalhin? Sa panalangin. Ang pagpapasalamat ay dapat may buhos din sa ating mga panalangin. Hindi lamang sa panalangin, sa pagsamba. At yan ang isang pagsunod na naayon sa kalooban po ng Diyos. Hindi lamang sa pagsunod, kundi yan ay paglilingkod sa Diyos. Diba? Sa lahat ng ginawa ng Diyos, sa liwanag ng lahat ng ginawa ng Diyos. Diba? Ay, of course, tayo ay bilang Kristiyano, magpapasya po tayo na mamuhay ng mga buhay na karapat-dapat sa Panginoon po natin. Kaya kanyang pinalakas at nag-uumapaw ang pasasalamat sa kanyang biyaya. Okay? Now, in application. Okay? Magtangkilik ng isang pamumuhay na nagbubunga sa bawat mabuting gawa. Maghanap ng mga pagkakataon upang magsilbi at magpakita ng pag-ibig sa iba, sa kapwa simbahan at sa inyong komunidad. Bigyan natin ng prioridad ang paghahanap ng kaalaman tungkol sa Diyos.
Gawin po nating regular ang mag-aral, magnilay-nilay ng salita ng Diyos na upang, of course, ito naman talaga yung ating ginagawa para lalo pa tayong lumalim ang ating pagkaunawa sa kanyang karakter, sa kanyang, sa Tagalog, sa kanyang buhay bilang Diyos, di ba? Makikita mo yung kanyang karakter para makita po natin na meron palang makita po natin yung limitasyon. Di ba? At makita po natin na hindi sapat ang ating kakayahan upang magtiwala po tayo sa ating Diyos. Right? Yun ang dapat nating gawin. Manalangin para sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang palakasin ka sa mga oras ng pagsubok, tukso at kahinaan. Yan ang kulang sa mga Kristiyano. Akala niya dumaan na siya sa pagka-youth, dumaan na siya sa pagiging marami ng daanan. Nakakala niya ay kaya niya na. Pala yun. Kaya yun po yung mga dapat po nating hanapin ang iyong lakas at identidad kay Kristo. Tandaan po natin, kay Kristo tayo ay pinalakas upang mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pinagkaloob sa atin. Manalangin. Salamat po Diyos sa mensaheng ito na aming pinakinggan, na idinala mo po sa aming harapan, na ito ay dapat po naming aralin, dapat po naming sa puso ipamuhay. Ito o Diyos ang paraan mo na ibinigay para sa aming ikatitibay, paglago bilang mga Kristiyano. Kung ito po ay aming i-disregard, Lord, maaaring mapapahamak po kami. Pero Lord, salamat sapagkat kasama po ito na kasangkapan pag kami po ay magiging matibay na Kristiyano. Pagyamanin niyo kami, Panginoon, dahil alam po namin na marami ng kaagaw ang aming pag-aaral ng salita. Marami ng umahadlang, marami ng sagabal, kaya natatabunan ang aming mga layunin, ang aming mga desires, sa aming mga puso na yakapin, iimbak, ipunin ang salita mo sa aming mga puso. Kaya tulungan niyo kami, O Diyos, na muli po naming balikan ang aming init sa pagtangan ng salita mo. Init na kung saan ang salita mo ay hindi mapawalay sa aming isipan, sa aming bibig, sa aming mga mata. Kaya pagyamanin mo, O Diyos, muli ang aming desire, layunin na kami ay mapuno ng salita mo, yumaman ng salita mo po, Diyos. Kaya salamat muli sa paalala pong ito. Para kami po ay magpatuloy, O Diyos. Maging bihasa kami pagdating sa mga bagay-bagay sa buhay po bilang isang Kristiyano. Kaya, again Lord, maraming salamat po muli sa oras na ito. Po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.